ka ba nag-abroad? Saudi. Why did you decided to go abroad? Ning abroad ko tungod kay namay mga pangandoy nga giabot para maka barog og panimalay. Nakabot ba to nimong imong mga pangandoy nga imong gihandom nganong ni abroad ka? Oo, nakabot. Nakabay ko og maski simple na nga bay. Sa Manilang mga beliefs, Kasagaran nila mga Muslim gayon. ano ba ang mga tradisyon na sineselebrate ng mga tao sa Saudi? Ang kasal nila dito, matingaman mi kay sa ato diri sa Pilipinas. Ang laki ug ang bai, kitaon man dayon sila. Ana na sila kitaon ug mahuman na ang ilang kasal nga iato na sila sa kanang hotel or sila ra kan duha. And Kana na time anha na sila magkuan Honeymoon? sa nga mag-uban na gid sila duha. Tapos lahi ang ilang kanang tukar kay murag mga kinumbo-kumbo. what is the difference kung magpuyo ka sa Pilipinas ug sa abroad? Lisod ta sa kwarta diri sa ato sa Pilipinas kay mahal ang mga pamaliton. Kung manarbaho ka, gamay ra ang atong income. Kung ikumpara dito sa gawas, tuod na kwarta, layo lamang ka sa kalipay. Can you tell me your mga first time experiences while working abroad? The first time gid ko naka-experience nga ang kuan dito tubig. Kung magamit ka or maligo ka, kinahanglan gid siya nga mo gamit ka atong hot o cold kay kung dili ka ato magamit, ang imong buhok ato mga lagas. What is your unforgettable moment while working abroad? Time na pag ingon sa akong amo dito ni ana siya, Manilin, come with me, we join to grocery. Naingon ko na, okay madam. Tapos nalipay ko kay first time na uban ko sa akong amo, makakita ko sa ilang lugar kung ingini di ay. Tapos kato na time gabi ito siya. Gana gid ang ilang lugar, labi na og gabi kay kanang daghang mga suga, tapos pag-abot ko nimo dito sa grocery, kasagaran sa ila mga laki ang narito nagtindira or cashier. Tapos nalipay ko atong tungura kay maskin katura nga kuan time na ikuan ko sa akong amo giuban ng grocery, pamalitan ko sa akong amo, motong nalipay ko. Enough ba ang imong sweldo sa abroad para isustentuhan imong pamilya diri sa Pilipinas? Para sa aho, kay wa pa man ko koy college, akong mga bata gagmay pa man. Kana gayong 23,000 para sa aho, kontento na gayud ko ana. Daghan ako mapalit, tapos daghan ako mahikuan sa akong mga bata ana nga matabangan ako. Para sa ako kay wa pa man koy kolehiyo. Naa kay plano nga mobalik sa abroad? Na koy plano nga mobalik kay tungod sa akong anak, naghunahuna ko sa akong kamagwangan nga puhon ug kolehiyo na siya. Nga makahatag ko sa iya og pagmaon nga makahuman po siya pag eskwela. Mobalik ko pag abroad. So salamat sa pag-share sa imong mga experience. So that's it guys. Thank you so much for watching. Globalization has made possible through the advancement of technology, innovation, and transportation. This OFW I interviewed earlier is a testament that global economy, inequality, and poverty exist in our planet. We cannot deny the fact that Philippines is included in the third world country, and because of that, Philippines in terms of employment became vulnerable. This creates a huge gap between countries and has drove many Filipino people to work abroad. And one of the people who get affected by this problem is Ma'am Manilin. It has been said that working abroad creates opportunities, but working abroad is not easy. It is hard to find happiness. The adjustment they made just to fit to their cultures, traditions, and beliefs is a challenge. Experiences, whether good or bad, became worth it because of the fact that they are striving to uplift their families from poverty. Living and working in our own countries makes us feel home, but to those who are not privileged enough, suffered in different ways. Life is good when you're happy, but much better if others are happy because of you. This quote reflects to overseas Filipino workers that no matter how hard it is and how long it takes, as long as it is for their family, they can endure all things.